Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Liwanag na liwanag talaga, parang nanibago ako. Sisikapin natin na sa sunod na linggo ay may kabit na yung aircon para mabalik na yung... Sa tingin ko, mas lalamig siya kasi may kukunin na siyang lamig galing sa labas. Hindi na nakapasok sa loob. Purihin ang Panginoon dahil nabuksan na yung ating extension. Talagang napakasarap po na sa ating paglilingkod sa Panginoon tayo po'y kanyang sinasamahan. Nakita naman natin na sabi ko nga, 3rd anniversary yun ang kanilang aabangan. Kasi baka dalawang ganito na kalaki. Purihin ang Panginoon. Taon-taon tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya huwag po tayong tumigil sa paglilingkod natin sa Panginoon at sa pagtitiwala natin sa Diyos. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin para sa ating pag-uumpisa ng Sunday School. Salamat po ang naming nasa langit ng kapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagtugon mo sa pangailangan ng iyong mga anak, Father dyan. Pagpalain mo Panginoon ang lahat ng narito Panginoon at palain ko rin Lord yung mga kapatiran namin wala pa Panginoon. Gabayan mo sila tingatan hanggang sila makarating dito sa iyong templo Panginoon. Pagpalain po rin Panginoon ang bawat pamilya namin na naiwan sa aming mga tahanan Panginoon. Ingatan maging ang aming mga ari-ari ang Panginoon. Maging ang aming tahanan Lord. Salamat po Ama sa pag-iingat mo sa bawat isa. Bigyan mo kami ng katalinuhan na maunawaan namin Panginoon ang ituturo ng aming tagapagturo sa kapatawan ni Kiyamar Panginoon. Nalain ko Padre at pagaluban mo si Kiyamar ng katalinuhan, mahamang buhay, lakas ng katawan at magandang kaisipan Panginoon. Pagpalaan mo siya pati ang kanyang buong pamilya. Salamat Panginoon sa patuloy mo Panginoon pagbibigay sa kanya Panginoon ng kauhawan sa pagtuturo ng iyong mga salita. Salamat Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po Ama at pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Natawagan ko si Ama sa pag-umpisa ng ating Sunday School. Okay, salamat po, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maliwanag ba? Sumubo ng liwanag. Na ano ako Parang gusto ko tuloy mag-grade 1. Imbis na mag... Ayan, thank you Ate Christy Nasisilaw ko sa hero pag kami yung tumatanda, kumbaga dami ng mga ginapalusot ba, mga ginamatyak. Pero tuon mga kay Batigulang mga kamulo. Tuon ba, di ba? Good morning po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil sa pagkakataong ito ay minsan pa'y magkakaroon tayo ng pagkakataon na balikan at aralin ang mga kasaysayan na magbibigay sa atin ng reminder kung ano ba yung significance ng buhay ng Israel sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Isa sa gusto kong balikan sa mga kasaysayan ng Israel, ang kalagayan nila nung sila ay pinalaya ng Panginoon sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Kung babalikan natin ang kwento, iba ang kasaysayan ng Israel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nasakop ng Espanyol sa loob ng almost 450 years, pero tayo ay sinakop. Ang mananakop ang pumunta sa Pilipinas. Samantalang ang Israel, pumunta sila sa Ehipto para mag-survive sa panahon ng matinding kagutuman. Sa panahon na si Abraham o sa panahon nila Jacob ay nakaranas ng matinding kagutuman sa dako ng Kanaan. At ang kanilang naging desisyon ay pumunta ng Ehipto sapagkat ang Ehipto lamang ang mayroong pagkain na nabalitaan nila. Not knowing na ang nandoon sa Ehipto na nagmamanage, yung manager ng Parao ay anak ni Jacob na si Joseph. Alam natin yung kwento, di ba? So, ang kasaysayan ng Israel, bagamat sila ay naalipin sa 450 years or 430 years, sila ay nandoon sa bayan ng Ehipto. Pero naging alipin sila doon. Dahil sa yung mga sumunod sa Parao na kaibigan at nakakakilala kay Joseph, ay nagkandamatay na. 400 years ang haba nun.
So therefore, hindi nakilala si Joseph ng mga sumunod sa kanya. Kaya yung lahat ng mga Israelita na nandoon na ninirahan sa Gosen, sa Egypt, talagang palibasa, ang tingin nila sa Israelita ay mga alipin, dahil hindi naman talaga tagaroon sila, ay pinahirapan sila ng husto sa pagtatayo ng mga pyramid. Nakita niyo yung pyramid sa Egypt? Ang tawag yan ay pyramid nga, di ba? Oo nga, yung pyramid ngayon. Ang mga Israelita ang gumawa niyan, nagawa yan hindi sa voluntaryong paggawa. Trabahong alipin. Na yung habang gumagawa ka, nilalati mo ka, kita mo yung pastor yung Taytay Kuta. Yung mga tao noon, dahil tayo ay alipin ng mga Espanyol, habang kwento ni Taytay Valdez, yung lulo niya daw ang nagkukwento sa kanya, habang naggagaod sila, yung gaod di ba, nakatalikod ka sa harap, tapos ginaganon yung buksay. Galing Kuyo, papunta ng Taytay, yung mga corals na yung malalaking, yung parang manunggol, malalaking bato, pero ano yun corals din yun binibiyak-biyak yun, tapos ginagawa. Di ba, kita yung mga rectangle yan sa kuta. Galing Kuyo ang karamihan niya. Trabahong alipin, habang sila ay nagsasagwan, naglalayag, pagpapunta ka sa hangin, grabing hirap daw inaabot ng mga lulo ni Taytay Valdez. Kasi pinapalo pa sila ng mga forma nila, katulad ng karanasan ng Egypto, na habang sila gumagawa ng mga bricks, kasi mga ano yan parang, di ba yung bricks makikita natin na mga rectangle yan, putik yan at saka yung dayami. At yun ay inihahalo sa putik tapos niluluto. So kung makikita natin yung kwento ng Israel at saka ng Pilipinas ay halos may pagkahawig. 400 years mahigit na naging alipin, kaya lang tayo lumaya, hindi totally lumaya. Kasi na-instill sa atin yung katuruan ng Espanyol. Nadala-dala ng karamihang Pilipino ngayon na kung tawagin ay Romano-Katoliko. Almost 90% ng mga Pilipino ay Romano-Katoliko. Di po magaling naman tayo lahat siguro doon. Sino galing sa ibang relihiyon dito maliban sa Katoliko? Wala man siguro, ano? Ikaw, galing ka sa Adventist. Pero ibig sabihin, sa pagiging Adventist mo before, galing din yung magulang mo sa pagkakatoliko. Kasi yung Adventist dumating lang naman dito, yung mga 19th century na rin. Ibig sabihin, yung ating mga lulot, mga lula, talagang galing sa Romano-Katolikong pananampalataya. So because 400 years tayong alipin, kung ano ang kultura na in-instill sa ating utak, yun ang dala-dala natin. At yun din ang Israel. Kaya lang, napakahirap lumaya. Sapagkat napakatagal 400 years kang ito yung kultura, ito yung gawin, ito yung ginagawa ninyo. Hindi basta-basta mawawala sa atin. Nagbabalikan natin dito sa Israel, yung pangyayari kung paano sila pinalaya sa pamamagitan ni Moises. Tandaan natin, sabi ko nga kanina, na ang Israelita ay naalipin sa Ehipto dahil yung mga parao, yung mga leader ng Ehipto ay hindi nakilala yung huling henerasyon, sila Moises. Pero kung doon na nag-peak yung kasamaan ng Ehipto against Israel. Basahin natin dito sa Exodus chapter 6. Pakipatay nga muna, Brad. Salamat kasi ginugulo ako kanina pa Parang gusto ko lang pakilitan Gulo-gulo mo Sabi po dito, babasahin ko po Medyo English ito kasi yung aking minsan mas madali pa magbuklat kaysa sa cellphone Then the Lord said to Moses, "Now you will see what I will do to Pharaoh. Because of my mighty hand, he will let them go. Because my mighty hand, he will drive them out of this country." God also said to Moses, "I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, Lord, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they live as aliens. Moreover,
I have heard the groaning of the Israelites whom the Egyptians are enslaving, and they have remembered my covenant. Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptian, and I will free you from being slaves to them. And I will redeem you with an outstretched arm, with the mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. So ganun ang sitwasyon. Nakita ng Diyos ang paghihirap, groaning. Yung parang groaning, paano ba yan i-explain? Paano ba yan i-describe? Yung parang pag-angal, pag-ungol sa sobrang hirap na pinagdadaanan ng mga Israelita. Noong una kasi, habang sila'y gumagawa ng mga bricks na yan, yung ginamit din sa pyramid, binibigyan sila ng mga dayami o straw kung tawagin. Yung mga pinaggapasan nila ng trigo, yun ang inihahalo doon. Binibigyan sila ng mga ganoon, mga straw o yung mga dayami. Pero nung bandang huli, dahil sabi ng Panginoon kay Moses, puntahan mo si Paraon at sabihin mo na ang aking bayan ay kailangan maglakbay ng 3 araw para sumamba sa Diyos. At dahil doon, nagalit yung Parao at sabi, aba, mga tamad kayo ha, dahil sa inyong mga pagnanais na lumayas, dahil sa inyong katamaran hala, hindi ko na kayo pabibigyan ng dayami, bahala kayong maghanap, pero yung quota ninyo, kung kinakailangan nyo makagawa ng 300 sa isang araw, yun pa rin ang inyong magiging output. Eh, ang hirap noon, kung saan ka pa maghahanap ng mga dayami na yun, ikaw pa yung gagawa, ikaw pa yung magluluto. Di lalong pinahirapan. Ang nangyari, galit na galit yung mga Israelita kay Moses, kasi pakikialam mo sa amin dito, tuloy ang aming nararanasan, binahagupit kami. Tapos hindi na kami binibigyan ng istro o yung mga dayami niyan, kundi kami pa maghahanap. Tapos yung kuta namin, ayun pa rin ang dapat naming magawa. So ang hirap ng kalagayan ng Israelita. Pero yun ay kamamaraanan ng Diyos dahil sa kanyang plano na palayain na sila. Upang yung pangalan ng Panginoon ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac ay maipakilala sa buong mundo. At gagamitin ang Ehipto, yung katigasan ng ulo ng Ehipto, para ipakilala ang pangalan ng Diyos. Lagi binabanggit yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit ganon? Sapagkat ang pamilyang ito ang siyang magdadala again ng pangalan ng Diyos. So yung bloodline, alam naman natin si Moises mula doon sa lahi ni Jacob, sa pamilya ni Levi, sila yung magiging parang pinaka-instrumento ng Diyos para palayain ang Israel. Now, tingnan natin ngayon doon sa sitwasyon na nabanggit ng Panginoon na nakita ko yung hirap na pinagdadaanan ng aking bayan. Kaya akin silang papalayain sa pamagitan ng makapangyarihan kong kamay at kayo pumunta kay Paraon. Punta si Moses. Sabi ni Moses, paano naman ako Panginoon papaniwalaan ni Paraon samantalang yung aking pagsasalita hindi katulad ni Pastor John na diretso. Yung aking salita utal-utal. Medyo bulol siguro. Tapos paltering, pag sinabing paltering, mamamaya pag magpupunta ka dito. Di parang ang hirap yung maintindihan ng Paraon. Kung yung Israelita hindi siya mapaniwalaan sapagkat ganun siya magsalita, sabi na, paano naman ako niya papaniwalaan ng Paraon? Ay sabi ni Lord, sige, paparating yung kuya mo at siya ang gamitin mo parang siya ang pinakang propeta at ikaw ang parang Diyos. So, istorya, nagkita ay magkapatid, ito-kwituhan, alam mo tol, ayos, sugyo pa. Siyempre magkapatid, tagal sila din nagkita So pagdating sa panahon na sabi, puntahan nyo na si Paraon para yung aking bayan ay palayain. Sabi niya, si Aaron ang magiging tagapagsalita mo at kung ano ang sasabihin mo, yun ang gagawin ni Aaron. Pagdating nila sa Ehipto, sabi, oy, Dosing, sabi ni Lord, palayain mo daw yung mga kababayan ko. Sabi, ano kayo, sinuswerte? Sino magtatrabaho dyan sa aking pinapagawa? Ginaragyat ko lang ng konting ano. Pero ang realidad is, hindi ko kayo palalayain sapagkat wala, mapuputol yung construction
Now, sabi ni Lord kay Moses, o sige, para maniwala siya, ganito ang gawin mo. Ilapak mo yung iyong tungkod. At makikita ni Paraon na yan ay magiging ahas. Pagdating doon sa harap ng Paraon, inilagay ni Aaron yung kanyang tungkod sa harapan ng Paraon, naging ahas nga. Ang siste, itong mga magic hero, mga mangkukulam, lahat ng mga may kaalamang itim, ginaya yung tungkod, naging ahas din. Ay kung 10 sila, di 10 ahas man din yung nagkagapang-gapang doon sa harap ng Paraon. Kaya lang, lahat ng mga yun ay kinain nilunok ng tungkod na naging ahas ni Aaron. So, sabi ng Paraon, kaya man pala, hindi man pala yung galing sa Diyos. Kaya man ang mga tao ko, di ba? So, parang baliwala, tigas ulo niya. Hindi ko yung palalayain. Sumunod, sabi pag kinabukasan ay hindi mo pa pinalaya yung ating bayan, sinabihan ng Diyos si Moises. Sige, balik ka doon sa kay Paraon. Ito yung unang salot. Kasi doon sa tungkod, testing pa lang yun para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos ng kanyang mighty hand. Ngayon, ito na yung unang salot. Sabi ng Panginoon kay Moses, itusok mo yung iyong tungkod dyan sa ilog. At ang lahat ng tubig dito sa Ehipto ay magiging dugo. Hindi parang dugo, kundi magiging dugo. And therefore, yung buong Ehipto ay puro dugo, kahit yung nasa banga na nila. Kahit nga nandun na sa kanilang, wala pa man dispenser noon siguro, karamihan noon, mga banga, di ba? Wala pa man dispenser noon So, puro yung dugo. Kaya yung ilog, buong Nile River, namatay yung isda. Di grabe ang baho. Yung sabi ng Paraon, Moses, papalayain ko na yung mga tao mo. Pero kung pwede, kayo lang, pili lang ha. Huwag nyo isama yung mga babae at mga bata. Sabi ni Moses, hindi pwede. Ang utos ng Panginoon, kailangan maglakbay kami ng 3 araw. Kasama ang lahat ng bata, matatanda, babae, mga hayop na alaga namin. Kailangan dala namin. Si Antigas ng ulo niya, hindi siya magpaya. Sunod, tapos na yung dugo, nung naibalik na sa normal yung tubig, hindi na naman magsunod si Parao. Ang ginawa, sabi ng Panginoon, ito yung pangalawang salot, ituon mo ang iyong tungkod sa mga ilog, sabi ng Panginoon kay Moises. At ang lahat ng bahay, palasyo, lahat ng mga kabahayan sa loob ng Ehipto, puno-puno ng palaka. Buti sana kung pupwedeng ulamin, di ba inuulam yung Brad? Yung palaka. Sa sobrang dami, magkatay ka pa ba niyan? Pati doon sa yung plato, natalon. Doon sa dapugan mo, nagkatalon. Wala ka na maisip na magkatay ng palaka. Sabi ng Panginoon, ginabalatan niya niya, ginaprito, ginagataan niya. Buti sana kung ganun. Kaso hindi na Sa sobrang dami. Sabi ng Panginoon, patitigasin ko ang puso ng Paraon. Kasi ang purpose ng Panginoon dito ay para ipakilala yung kanyang pangalan. At ang lahat ng ginagawa ng Panginoon na ito, ang purpose niya is i-remind doon sa mga susunod na salinlahi na nagkaroon ng mga ganitong pangyayari sa Ehipto para maalala siya. So, nagkaroon ng matinding palaka. Ay nung sabi ni Moises sa Paraon, sabi, palayain mo ni tao ko. Sabi, hindi. Kasi, sabi ni Paraon tanggalin mo yung mga palaka niya, palalayain ko. Madaya talaga deceiver talaga Parang, palalayain ko, sabi, basta alisin mo yung mga palaka. Inalis yung mga palaka. Siyempre, yung tambak ng mga patay na palaka doon sa buong palasyo ng Ehipto, kabaho na naman yun. Kaya lang, yung mga yun ay nagaya rin pala ng mga magician. Nagpalutang din sila ng mga palaka. Yung sa pagkakaroon ng pagiging dugo, ginaya rin yun. So, 3 lamang na
mga salot ang nagaya ng mga magician. Simula sa ahas, hindi pa man salot yun. Yung dalawa, yung palaka at saka yung dugo ay nagaya pa. Ito yung pangatlo. Yung niknik. Alam niyo yung niknik? Hindi yung sabing niknik mo, hindi. Makundaan ko yun ng alukok. Diba? Ang katol, pag danaing bakbakan ka sa mga subak, sa mga ano dan, magpanginas ka dyan sa may banda dyan sa Bakawanan, ako yung katamang alukok madan. Ang kakatol pa madan sa lawas. So yung buong Ehipto, talagang napuno ng niknik. Ay di kumakain siguro yung paraw, sige. Kung ano-ano yung kinakamot kasi siyempre grabing sabi ng Panginoon, tusok mo dyan sa lupa ang tungkod ni Aaron. Tapos yung niknik naglabasan. Aba, pagdating doon sa mga niknik, hindi na nagaya ng mga magician. So sabi, sige palayain ko na yung mga tao mo, bukas. Balik ka dito. Aroy kayo nung mawala na yung niknik. Eh, ayaw na naman palayain ng pataon yung mga Israelita. Kulit talaga dito pataon na ito. Sumunod na sa alot, katapos ng niknik, itong matinding langaw. Wala man poultry. Doon sa Bulacan, di ba, po pwede magkaroon ng matinding langaw kasi maraming poultry doon. Pero doon sa Ehipto, sa tindi ng langaw, habang kumakain sila talagang grabe ang langaw. Eh ayaw pa rin palayain ng pataon. Kahit nga matindi ang langaw sa Ehipto. Yung sabi, sige, palalayain ko na bukas. Alisin mo lang yung mga langaw. O nung naalis yung mga langaw, hindi na naman pinalaya. Balik na naman si Moses, sabi ng Panginoon, balikan mo doon. Yung sumunod, itong salot naman ng mga hayop, nagkandapatay yung lahat ng karamihan sa kanilang mga alaga. Simula sa elepante, sa kamilyo, sa baka, kabayo, kanding, ewan ko lang kung pusa, wala man nabanggit. Wala man siguro. Tapos, yung sa Israel, sa Gusen, pinaimbestigahan ng Parao, ay wala man lamang namatay kahit isa. So makikita natin ngayon yung pabor ng Panginoon doon sa Israel. Sunod, kasi 10 yan eh. Kung abutin mo ako ng oras, balikan ko lang naman to. Ang sumunod naman dyan ay yung grabing mga bukol. Ako may bukol din pero hindi man to sumpa. Siguro tagyawat mo. Yung lahat ng tao sa Ehipto, puro bukol. Bukol-bukol talaga. Simula ulo hanggang talampakan. Ay di pa paano pa yan? Di halos hindi na sila makapagtrabaho. Eh, puro bukol. Sabi, palalayain ko na bukas. Oo, sige, palayain ko na. Pero huwag mong isama yung mga animals. Yung mga pili lang, yung mga matatanda. At mga ano lang, yung mga malalaki lang. Eh sabi ni Moises, hindi pwede. Ang sabi ng Panginoon sa amin, lahat isama. Kasi dyan sa mga hayop niya, pipili pa kami dyan kung alin yung pupwedeng pang-offering pag nandoon na kami sa lugar na itinakda natin. So, payag naman. Nung nawala na yung mga bukol, hindi na naman pumayag. Ang kulit. Talaga naman itong Parao na itong kulit. Sumunod, dahil sa nawala na naman yung mga bukol-bukol nila, ang matinding ulan ng yelo na may kasamang apoy. Imaginin mo yun, habang umuulan ng yelo ay may kasamang apoy, lahat ng mabagsakan, patay. Pati yung mga pananim, mga trigo, lahat-lahat ng kanilang mga pananim, eh talagang pag binagsakan ng yelo, eh talagang patay. Sabi, sige, patigilin mo na yung Moises at papalayain ko na yung mga tao mo. Eh nung nawala na naman, eh hindi na naman pinayagan. Ang kulit. Sige, papalayain ko na. Ay hindi na naman. Eh sabi ng Panginoon, sige, balikan mo pa rin Moises. Huwag ka lang mainip. Sige lang, tiyaga-tiyaga ka lang. Ang sumunod na salot, yung mga balang. Hindi naman ito yung balang araw. Balang talaga, as in lukos, yung tawagin. Pero dito sa mga Ilocano, yung ginasangag ito, di ba? Kasi inuulam nila ito eh. Yung apan-apan man dahil sa Bisaya, apan man dahil, luko-luko ko sa mga apan ganan. Di ba? So yun,
lahat namang mga halaman na natira doon sa pagbagsak ng yelo ay talaga namang inubos. Makita niyo yun doon sa Mecca, sa Facebook, nasa YouTube, di ba? Na nilusog ng pagkatindi-tinding lukos yung kanilang ginsampa-sampa doon na square-square sa gitna ng Mecca. Sabi nga nung mga iba, baka yung mga science na rin yan ng pagdisiplina sa mga Muslim brothers natin kasi hindi naman nila tinatanggap si Jesus, di ba? Baka pinadala ng Panginoon kasi imposible magkaroon daw doon ng ganoon sa Mecca na hindi naman, kumbaga, nandun yung sa may mga ano sana, di ba? May mga damuhan kasi mga itlog ng mga apan, hindi naman. Doon sa Mecca, wala man doon damuhan. Pero nilusog pagkadami-dami, na-disturb yung kanilang pagsamba eh. So yan, yung mga low cost, yung isang piste. Pero hindi na naman pumayag. Nung nawala na naman yung mga low cost yan, hindi naman pumayag. Hala, sige, balik-balik si Moses dun. Buti hindi napapagod, hindi nagreklamo. Ang isa pa sa mga salot na pinadala ng Panginoon ay imagine mo yung kadiliman na halos hindi talaga sila magkakitaan. Hindi ko alam kung magsindi sila ng ilaw, kung magliliwanag at magkakakitaan sila. In 3 days, puro kadiliman ang makikita ng mga taga-Ehipto. Samantalang ang Gosen sa lugar ng mga Israelita, abay wala namang problema. Normal lang doon. Samantalang sa Ehipto, yung kadiliman talagang kung tawagin sa Tagalog ay pusikit na kadiliman, siguro napakatinding dilim, na kahit siguro magsindi sila ng ilawan na hindi sila magkakitaan sa sobrang tindi ng dilim. Yun ang pang-siyam. At yung panghuli ay yung pagkamatay ng mga panganay. Nung namatay ang lahat ng panganay ng hayop, ng tao, yung anak ng Paraon, saka lamang pumayag ang Paraon na palayain ang Israel. Na kung ating titingnan mga kapatid, itong lahat ng mga salot na ito na lumaan sa Ehipto, ang isa sa makikita nating pwedeng maging aral natin o aral sa atin dito bilang mga Kristiyano sa ngayon is, ang Panginoong Hesus bilang panganay natin na namatay at nabuhay na muli, nung hindi pa ang Panginoon namamatay at muling nabuhay, tayo ay mga alipin katulad ng Israel. Ngunit, nung mamatay ang Panginoon bilang panganay at muling nabuhay, tayong lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay nagkaroon ng pagkakataong lumaya sa pagkaalipin. Mapalad tayo sapagkat hindi na tayo makakaranas ng tulad ng pinagdaanan ng Ehipto na pagkadami-dami salot. But ang purpose talaga ng pagpapadala ng Panginoon ng mga salot na ito ay para ipakita yung mighty hand ng Diyos na siya ang magagawa ng lahat ng bagay na ito para ipakilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Kasi ang Israel lang naman ang nagdadala ng totoong pangalan ng Diyos. Sa 4,300 na religion sa buong mundo, ang atin lamang na pananampalataya ang masasabing totoong nagdadala ng pangalan ng Creator. Wala nang iba. Kaya napakapalad natin sapagkat napabilang tayo dito sa mga pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kasi kung hindi pa namatay yung mga panganay doon sa Ehipto, ay hindi palalayain yung Israel. Ngayon naman, ang Israel ay nagkaroon ng isang sakripisyo, ang panganay, ang Panginoong Hesus, para yung lahat ng sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun yung pribilehiyo, mga kapatid, na hindi natin dapat sayangin at di natin dapat i-ignore sapagkat yung sakripisyo yun ay para sa lahat. Ang kondisyon lamang ay simply believe in the Lord. You and your household will be saved. And for those who believe, John 1:12, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. And therefore, mayroon na tayong karapatang lumaya. At kapag lumaya na tayo, hindi nangangahulugan na tayo ay mag-i-enjoy na parang piyesta na lagi. Hindi. Ang dami nating pagdadaan ng pang-proseso. After nang lumaya ang Israel sa Ehipto, ang nangyari po doon sa wilderness
ang dami nilang pinagdaan ng mga challenges. Ang hirap sa buhay ni Moses sapagkat naalala niyo yung kwento doon sa Exodus pa rin. Kung hindi mo kami pinakialaman dito, Moses, sa aming pagtatrabaho, kahit mahirap, kahit paano, nakakakain kami ng mga pipino, ng mga sibuyas, ng mga ginisa. Wala pang nabanggit na ampalaya doon, pero sabi doon, ay may mga mapait na mga gulay. Siyempre, ampalaya yun, di ba? Ampalaya yun. So, ang mga tao noon sa panahon na nasa desert sila, wala nang ginawa kundi magreklamo kay Moises. Kasi ang naalala nila yung buhay sa Egypto na kahit mahirap, kahit papano, ay nabubuhay. Parang tayo din, di ba? Nung hindi pa sana ako nabuborn again, kahit papano, mahirap no, pero kahit papano makatsamba ako sa luto, makatsamba ako sa sabong, kahit papano, meron akong pambili ng kung anong gusto ko. Di ba? Pero nung naborn again ako, parang ang hirap ng buhay. Hello? Tandaan natin mga kapatid, yung hirap ng buhay, kinaborn again kahit hindi, kung talagang yan ang ating klase ng pamumuhay dahil hindi tayo nagtatrabaho, ganyan talaga yan. Pero kung nagkaroon na tayo ng pananampalataya, tapos marunong tayo gumamit ng ating pinaghirapan, abay makakaalis tayo sa ating pagkaalipin sa kahirapan. Amen. Tandaan natin na wala nang tatalo, wala nang hihigit pa sa mga anak ng Diyos, sapagkat yung lahat ng pabor ay ibinibigay sa mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Kung yung Israel nakaranas ng matinding parusa dahil sa katigasan ng ulo, kung tayo ay nakararanas ng mga matinding pagsubok, hindi na parusa ang tawag natin kaya kundi pagsubok, ito'y para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Kailangan natin pagdaanan ito upang maalala natin na may Diyos tayong kakampi. Lagi nating nababasa yung kwento ni Job, di ba, kung gaano katindi ang pinagdaanan niyang hirap. Pero hindi siya bumitaw sa pananampalataya niya. At yung nangyari sa kanyang buhay doon sa after ng mga pagsubok, nakita natin na doble ng 10 ulit yung kanyang kayamanan. At kumandang lalaki pa. Sabi nga, nagkaanak ulit ng 10. Sa edad niyang lampas ng 100. Dahil doon sa kanyang pagsunod sa Panginoon. And therefore, kapag tayo mga kapatid ay nakararanas ng hirap, huwag natin sumpatan ng Diyos. Amen. Bahagi po ito ng proseso na katulad ng pinagdaanan ng Israel sa disyerto na kahit sila'y malaya na doon sa pagkaalipin sa Egypto, ang dami nilang challenges na pinagdadaanan. Makararanas sila ng gutom, although hindi sila nakaranas na magpalit ng damit. Ano ko kung paano sila? Zero, may kunti. Kasi di ba pag alis nila, dala-dala na sabi ng Panginoon, manghingi kayo ng mga ginto, o mga alahas, mga perlas, mga damit sa inyong pag-alis. So parang na-plunder, parang nasamsam nila yung mga kayamanan ng Egypto pag-alis ng mga Israelita sa Egypto. Nung nandun sa disyerto, sabi nga, hindi nga naan yung kanilang mga sandalyas. Hindi nasira. Yung kanilang, kasi yung mga damit nila, pero di ba, yung kasuotan sa Middle East, buo, yung from top to bottom, di ba, yung damit nga ng Panginoon, nung siya ipapago sa cross, pinagsugalan pa eh. Ganun ba yun? Tuskuyin pa siguro kung kanino mapupunta yung damit. Hindi nila tinabas para paghati-hatian. So ganun, hindi nasira. Now, ang tinitingnan natin dito, kung yung ating pinagdadaanan ngayon na hirap ay ipagrireklamo natin sa Diyos, huwag naman sana. Tandaan natin na yung ating kunting hirap niyan ay pansamantala yan upang hindi natin makalimutan ang Diyos na tumawag sa atin, na nagpalaya sa atin, at ang prosesong ito, kailangan nating pagdaanan. Upang yung ating pagtitiyaga at paghihintay sa Kanya ay hindi naman tayo antukin at hindi tayo umayaw. Dahil ang sakit ng mga tao, Kristiyano man o hindi, yung paghihintay, yung pagtitiyaga. Karamihan ay hindi nakapagpapatuloy dahil walang tiyaga. Amen. Umaayaw. Tagal-tagal naman ang Panginoon. Hindi na siguro totoo yan. Balik na lang ko sa dati. Diba nabanggit ni Pastor noon na kaya ang mga Israelita ay hindi doon ipinadaan sa mga 4 days na lakad galing ni Egypto papunta doon sa Gaza, sa Israel. Kasi nga, baka makaisip sila, hirap naman buhay ito, balik tayo, dali lang. So, ang ginawa ng Panginoon, inikot sila doon sa may Jordan, ang layo noon, tapos tatawid sila pabalik. Eh, di ba parang kung sa ating normal na pag-isip, ano ba naman ito, mga normal? Yan, nakalapit-lapit yan, tapos dito pa duman, pagkalayo-layo, tapos tumawid sa dagat. Well, of course, natama yung sinasabi ni Pastor, dahil hindi naman ang nakasulat. Kaya sila pinadaan doon sa dagat na yun, kasi yun, pag halimbawa, yung dagat na pinagdaanan nila na tuyo, di na sila makakabalik doon, kasi wala naman tuyo doon, maglangoy na sila doon. Ang haba noon. So, hindi talaga sila makakabalik.
So, ganun katalino ang Diyos. Hindi na po tayo din mga kapatid. Magkaminsan, gusto natin ng shortcut. Ang gusto ng Panginoon, hindi, ipagdaanan mo itong prosesong ito. Ito yung magpapamature sa atin. Amen. Pag hindi ho tayo nag-mature, lagi tayong pabibi, lagi tayong susubuan, at hindi tayo gagawa ayon sa utos ng pastor, ayon sa utos ng Biblia, hindi tayo magmamature. Magiging banso tayo, patawad sa mga mabababahay, di ba, ang pinatatamaan. Ang ibig ko sabihin, magiging bonsai tayo. Pero maganda din lang yung bonsai, di ba? Inaalagaan niya yan, sadyang pinuputol yung ugat eh. Para maganda tingnan. Tingnan mo si Mrs. Ganda lang, di ba? Sabi sa inyo, magbawi yun. So yun mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon is you have to pagdaanan mo yung proseso. Pagdaanan natin yung proseso para maalala natin na ang ating buhay ay may patutuo. Kung wala man testimony yung buhay natin, ano naman siya? Parang wala mang kwento yung buhay natin, walang kwenta. So mga kapatid, ipinapaalala sa atin bilang pagtatapos. Huwag tayong manghina kung dumadaan tayo sa pagsubok. Parte ng proseso yan. Nakalaya na po tayo. Tinanggap na natin ang Panginoon. Hindi na tayo alipin. At dahil hindi na tayo alipin, ang proseso pinagdadaanan natin ay yung pagiging banal. Upang ihanda tayo sa kanyang kaharian, which is doon talaga ang kabanalan. Sa kingdom of God. Hindi dito. Kaya magpasalamat tayo na napabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa mga salita na aming pong napag-aralan at mga paalala, Panginoon, sa buhay ng Israel na kung saan kami, O Diyos, ay hindi nagkakalayo ang aming pong pinagdaanan bilang mga alibin. Ngunit, Panginoon, kami pinalaya mo na sa pamamagitan ng aming pong pananampalataya sa Panginoon Jesus. Salamat sa sakripisyo ng aming Panginoon at kami, Panginoon, ngayon malaya at aming pinagdadaan ng proseso, Panginoon, ay tunay nga na dapat namin pagdaanan. Ito ang kami maging banal, may ihanda, Panginoon, sa iyo. Salamat po mga sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ng iyong mga nagpapatuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Ito po yung aming pinasasalamatan sa matalis na pangalan. Amen. Good morning. God bless.